So, welcome back po sa Tarot Page Philippines. Tayo na lang mag-a-adjust kay CB. So, for this video, gagawin natin ng weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Aquarius for November 10 to 16. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link po tayo para dito para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo po magpa-schedule ng private readings or spell works, or gusto nyo mag-donate using GCash Maya, details are in the description below. Or pwede pong magamit yung thanks button sa baba. Aquarius na mahilig mag-adjust. So, kamusta ka na ba? So, we have here una is the Two of Air. Well, walang masama na pinag-iisipan natin yung mga actions natin, pinag-iisipan natin yung mga decisions natin, which is tama naman talaga. Kasi yun naman talaga yung dapat, eh. Hindi tayong padalos-dalos sa mga gagawin natin kasi that's not good, di ba? Pero kasi, minsan yun ang nagiging problem mo na rin. Why? Kasi minsan sa sobrang kaka-review mo ng mga plans mo, kaka-review mo kung anong gagawin, nauubos yung oras mo doon. So, andun din na, why not listen doon sa mga advices ng mga tao na nasa paligid mo na pinapadala sa'yo ng universe para maiset mo sa tama yung iyong path. Para, literal, ma-balance mo talaga yung mga bagay-bagay. Kasi, sabi nga, anything na sobra is masama. At actually, anything na sobra is addicting. Anything na parang ito yung gusto natin lagi is already an addiction. Kasi, papaalala lang natin nasa mundo tayo na kung saan ang mga bagay ay balance. If there's an up, there's a down. So, if there's light, there's darkness. So, kung meron tayong logic, dapat ginagamit din natin ang ating emotions at we also listen to other people na pinapadala ng universe natin. Pero ano ba yung tawag dito? Yung card, ang pangalan nito, crossing card remote. So, meron tayong Queen of Water. Ayun na nga. So, as far as you remember, di ba, mandami kang mga naging decisions before na masyadong pinairal mo yung emotions mo and hindi naging maganda yung mga kinalabasan. Yung mga init ng katawan, bugso ng damdamin, ayan. Yun yung mga bagay na literal, kailangan nating iwasan, kailangan layuan natin, kailangan na hindi natin hayaan na maganap sa buhay natin. Kasi ikaw yung magsasuffer pag nangyari yun. And nakita mo naman kung gano'n naging ka-negative ng effect ng mga actions na yan. So, this is a moment na pinapaalala sa'yo ng universe na yung parang kaya siguro natakot ka din na hindi maging logical sa approaches. Pero, ito yung pinapaalala sa'yo ng universe. Hindi naman dahil nagkamali ka before, mauulit mo na naman. Kasi paalala, natuto ka na sa pagkakamaling yon. Nagkaroon ka, may idea ka na yun yung pwedeng maging resulta. So, you've learned from your mistakes. So, magagawa mo namang hindi na siya maulit. Now, your dessert card we have here is the Hierophant. I have a question. Parang feeling ko yun para sa lahat Pero marami para sa maramihan nito Sino yung may placement ng Scorpio, pwedeng Sun, Moon, or Rising, or meron silang 8 house placement sa chart nila na gusto nyo makipag-usap ulit, na gusto nyo maka-reconnect? Kasi, ang nakikita ko dito, there are things that gusto mong makitaan ng ibang point of view. Pero, para andun yung point na you need someone na parang isang may Scorpio placement na sarcastic, direct to the point, walang filter. In short, walang preno na magsasalita at sasabihin sa'yo yung kailangan mo marinig, hindi yung gusto mo marinig. Well, sabi nga nila, be careful what you wish for. Kasi malamang sa malamang ibibigay yan. And kung wala kang kilala, malamang sa malamang baka ako yun na hinahanap mo. I have my sun and my rising in Scorpio first house. Kaya siguro wala akong filter magsalita din. So,
yeah, sometimes kailangan natin ng wake-up call. Yun yung hinahanap mo dun eh. A wake-up call na kung saan, oo, direct to the point, masakit, pero alam mo yung pinaguhugutan nun is out of love, out of concern. Ako ba yan? Na yung foundation mo dito, we have here is the card of the Fool. Alam mo, ang dami sa inyo that babalik tayo doon sa moment of family matters na you guys are very ganong naghahanap kayo ng kalinga at pagtanggap ng pamilya. Pero ang iba kasi sa inyo medyo andoon na siguro because of yung mga pains, yung mga traumas na dinulot ng mga biological family nyo, andoon na natatakot kayo magbigay ng buong tiwala na hindi nyo siguro yung intention, no? Pero may mga iba sa inyo na naging mapusok kung paano, na parang, ay, hindi, okay lang yan kasi concern naman siya sa akin, so kahit anong gawin ko, okay lang. Aquarius, may mga limit ang mga bagay. May mga hangganan ang pagmamahal din. So, isang bagay na kailangan mo din alamin sa sarili mo. Kasi, in the past, we'd have here yung card of the star mo, okay naman eh. Andoon na yung mga plans mo, yung mga gusto mo, andoon na nakaset ka na, meron kang target. And a lot of your plans before, andoon na gusto mo sanang magkaroon kayo ng proper connection maging blessing ka doon sa mga family members mo o doon sa mga tao na tinuturing mong pamilya. Ang question ko lang, ano nangyari? Bakit hinayaan mo then yung emotions mo, yung mga rush decision, yung mga biglaan, yung mga mapupusok na decision ang manguna sa'yo. Yes, wala tayong magagawa. Kumbaga, ang actions natin ay may kaakilap, may katapat yan na mga reactions and kailangan nating harapin yun. Pero andun kasi na you can still save it eh. Minsan kailangan natin mag-reach out, i-acknowledge lang natin kung mali natin, and from there, we can do what we need to do. Now, sa possible future na kasi ikaw kasi, meron tayo itong 6 of water. Well, wag mong siguro to epekto ng Mercury retrograde na nasa house ng Sagittarius and Scorpio. Wag mong hintayin mo talaga na medyo guguluhin ng universe yung pag-iisip mo. Guguluhin ng universe yung paniniwala mo. Actually, babaguhin din ng universe yung mga focus mo. Kasi, yung naging focus mo lately is mga short-term goals. Ibabalik ka ng universe na mag-focus ka doon sa long-term goals. Yung mga tipong 50 years from now, nasan ka, anong ginagawa mo, yun ang magiging focus mo. And ibabalik ka doon ng universe. And pag ginawa niya yon, major adjustment, at yung mga minor focuses mo, boom, poof, magbabago din siya. So kung nakaka-resonate ka sa readings natin, please do subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa mga future videos. But for now, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment is the 5 of water. Ito, my dear ha, hindi dahil ang isang tao sa'yo ay mabait, maayos yung pananalita nila, o andoon na nakangiti, is ganun talaga sila. Madami sa paligid mo na ganon, pero ang totoo, they have their own personal agenda. Meron silang hindi, hinahanapan ng paraan para magamit ka. Yeah, minsan nagagamit mo din sila, pero kung susumahin natin, mas ikaw ang nagagamit. So, medyo i-filter mo sila sa buhay mo, ha? Kasi with your emotional environment, we have here is the 3 of air. So, pinapalasa ng card na to na, yun nga, minsan kung sino pa yung matamis magsalita, sila pa talaga ang mga traidor. Minsan kung sino pa talaga yung masakit magsalita, sila pa talaga yung mas may concern sa'yo. Filter and out. Huwag kang magbigla ang decision, ganito, mabait siya masyado sa akin, bye, no. Pakiramdaman mo.
ikumpara mo yung mga sinasabi nila doon sa mga ginagawa nila as a whole, makikita mo kung gaano sila, pangit yung term, gaano sila kahunyango talaga. Now, your hopes and fears is the Four of Fire. So, itong card na to nagpapaalala din sa'yo na andoon, at alam mo yung mga tipong medyo bawas-bawasan natin yung pagiging sluggish natin. Yung mga tipong, day off ko naman, okay na to, pahinga ko. Tama naman, oo. Kasi ako pag day off ko, nagpapahinga talaga ako. Pero kasi, too much of something is bad enough, sabi ng isang kanta. Too much of anything is bad. So, too much, sloth. Kasi magiging sloth na siya eh. And, andoon na, ang dami mong, pwede mong ma-accomplish, pero hindi nangyayari. Okay lang magpahinga, but again, limit, because there's a lot of things na kailangan mong gawin na alam mo na magiging stepping stone for a better you and a better future. Now, ang future mo naman, nakita natin ito, is the Ace of Fire. Ayun na nga, sabi ko sa'yo eh. As in, ang daming babaguhin. So, may mga feeling mo ka-close mo, feeling mo mabait sa'yo. Dude, there will be some of you nahihiraman kayo ng pera ng mga taong to with sad stories. Medyo pakiimbestigahan ha kung totoo yung storya or may dagdag bawas o talagang kung totoo man to storya to, baka mamaya kasi malaking possibility sila naging dahilan at doon baka mamaya mag-bye-bye ka na doon sa pera mo. So, be very careful, ha? So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, don't forget to subscribe, like, and share. And maraming salamat. God bless the Master Christian. Blessed be. And I hope to see you on the next video. From Baguio City, you have a great day. I'll see you soon.